Good morning mga kamaster, good afternoon, good evening. So yan mga kamaster, kung mapapansin ninyo, ayan ang ating bitoy. Nagpalit na nga pala tayo mga kamaster na gulong. So yung gulong natin na yan mga kamaster is 110 by 80. So yun, 14 inches yan mga kamaster yung mags. At stock pa din yan mga kamaster yung mags. So pinalitan lang naman natin dyan is yung gulong. Ginawa nating malapad. So kung mapapansin nyo mga kamaster, sa mga nagsasabi na baka daw mahirapan yung makina, sa aking experience mga kamaster, wala namang aberya, wala namang naging problema. So kung mapapansin nyo mga kamaster, ito sinenterstand ko na, lapat na siya dito sa ating flooring. Kung mapapansin niyo, tsaka itong kabila, ayan. So para na siyang nakatayo lang, ayan. Ayan oh. Di ba? So ganyan na yung sistema niya. At kung mapapansin niyo mga kamaster, nagpalit na rin tayo ng gulong sa harap. So ginawa na natin siyang 90 by 90. Pero 14 pa rin yung size niya. Kumbaga yun pa rin yung stock mags natin mga kamaster. So pinalapad lang natin. So para maging pantay, mas bumagay, di ba? Ayan. So kung mapapansin niyo mga kamaster, itong ginamit kong gulong sa likod, ito yung harap ng Aerox mga kamaster. Yan. Yun yung gulong ng Aerox mga kamaster, yung front ng Aerox. So kung mapapansin nyo, ayan, malapad yan mga kamaster. Lapad. At may allowance pa yan mga kamaster. Yan, may allowance. At yung may nagsasabi na baka daw maapektuhan ito, hindi maapektuhan yung mga kamaster kasi may allowance pa yan oh. Ayan oh. Kasi pa yung daliri ko. Pero syempre, nasa sa inyo yung mga kamaster kung ano yung gusto ninyong sukat ng gulong para sa inyong bitoy. Gusto ko lang kasi mga kamaster maging panatag lang ako sa aking biyahe. Kasi madalas kasi akong napaplatan. Tapos madali akong mag-slide. Lalo sa mga buhangin, sa mga lubak. So kaya mas pinili ko itong makapal para stable yung takbo natin mga kamaster. Kumbaga hindi tayo mangangamba sa mga lubak. Kasi madalas din tayong napapasabak sa mga baha. So yun yung purpose ko kung bakit ako nagpalit ng gulong na makapal. At syempre hindi rin mawala yung dagdag forma din mga kamaster sa ating Honda Beat, yung ganito kalaking gulong. At sa aking experience mga kamaster, wala pa naman ako nakikitang aberya dito. So all goods mga kamaster. So yan. Ito naman mga kamaster is federal pa rin yung tatak niyan. Ayan. 90 by 90 to mga kamaster. Ayan. 90-90. So mag-iipon pa tayo mga kamaster. Bibili ako ng, gusto ko same yung size. Gagawin ko 100 ito mga kamaster, itong harap. So hahanap tayo ng IRC na gulong na 100 by 80. So para pareho yung gulong. IRC din yung pero kasi kung magpapalit ako ng gulong mga kamaster or magpapalit ako ng brand ng motor ay ng gulong, medyo mabigat yung yung Pirelli, lalo yung kapag ganitong sukat medyo mahal mga kamaster. Kasi yung sa kapatid ko halos 5,000 plus yung bili niya dito, yung front and back na yan mga kamaster. Ang kanyang Michelin yung kanyang gulong. So yun, ito naman yung gulong naman ng kapatid kong babae na teacher. 100 by 90 ito. Yan. So ano bang pangalan nito? So yan. So basta mas trip ko mga kamaster itong malapad na gulong. Lakas makapogi sa motor. Nakakabalgi kasi mga kamaster kapag yung ating Honda Beat. 'Di ba ang Honda Beat natin is slim, medyo payat.
mas nakakalaking tingnan kapag malaki ang gulong ng ating motor. So ang unang mapapansin dito mga kamaster, yung gulong natin pag tayo nasa kalsada. Kasi nga maliit yung body ng ating Honda Beat pero ang laki ng gulong. So madaling mapuna. Hindi katulad ng mga Honda Click. Pag nagpalit ka ng malapad na gulong, hindi agad-agad mapapansin kasi nga malapad na yung fairings nung Honda Click. Hindi mo siya mapapansin kapag ka naghalimbawa nagpalit ka ng 110 or 120 na gulong sa likod. Hindi mo agad mapapansin kasi nga malaki na yung motor eh. Malaki na yung Honda Click. Hindi katulad itong Honda Beat. Pansin na pansin agad na malaki ang gulong kasi nga maliit lang yung motor na to, 'di ba? So, 'yun. Ayos naman sa takbo mga kamaster. Ayos naman. Malakas pa rin ang arangkada. Meron pa rin siyang power. Tumatakbo pa rin naman ako ng 80 km/h. So, yun. Sabi nila, babagal daw ang takbo. Depende sa nagmamaneho yun mga kamaster. At depende sa kondisyon ng mga motor ninyo. Yun lang. Siyempre hindi naman natin habol dito yung top speed. Sabihin na natin oo, maraming umaabot ng 100, 90 or 80 ang takbo, pero hindi ako doon nakapokus mga kamaster. Nakapokus ako doon sa pagpasensya nyo ng ingay ng kapitbahay. So hanggang dito na lang mga kamaster. Yun lang, sinare ko lang naman sa inyo mga kamaster itong ating gulong na 110 by 90 ay 110 by 80 and then yung ating front natin is 90 by 90. So yun, good combination naman mga kamaster. So yun, hanggang dito na mga kamaster, hanggang sa muli, paalam.